Galit? Hindi ka yata umalis kagabi. Ano ba dapat kong gawin? Dapat bang umalis ako at kung saan-saan ako pumupunta? Akala ko doon ka pupunta sa mga girlfriend mo. Yildiz, alam mo kung gusto mo lang, patunayan na niloloko kita talaga. Sayang lang oras mo. Sa totoo lang, wala naman talaga akong pinaplanong ganun. Kasi magaling ka naman magtago. Sino bang pinagmamalaki mo? Parang ang tapang mo sumagot sa akin, ha? Isa lang naman ang hinihiling ko. Tratuhin mo akong tama. One advice from me, huwag mo lalong painitin ang ulo ko. Anong nangyari sa'yo? Ayokong maniwala na ganito mo na ako tratuhin. Di ba nangako ka na di mo ako hahayaang malungkot? Sawa na ako sa kasinungalingan mo. Ay, sana hindi pumasok si Hira ngayon. After what happened, I don't think so. She needs to get relieved kasi ayoko ng mentally unstable pilot to be part of my company. Alihan, wag naman. Wala naman sigurong kinalaman yun sa pagiging pilot niya eh. It's really nothing personal. You saw how she reacted. Hindi ko kayang ipagkatiwala ang buhay ng mga pasahero sa isang pilotong hindi kayang i-control ang galit niya. Oo, pero saglit na saglit lang naman yun. That's not the point. She's unhinged. Nakita kong wala siyang flights for 2 days. I will fire her then. Well, tama ka naman. Pero kawawa siya. Ang bait mo pa rin despite what happened. It's one of the things I love about you, your kindness. Alam ko na. Let's visit Abla. Abla mo? Yes, we're together now. She has to accept that. You are just a distraction to him. The only reason why he continuously pursues you kasi alam niyang tutol kaming buong pamilya niya sa iyo. Alihan is just very stubborn like that. Huwag ka nang umasa na may iba pang rason. What's the matter? Parang hindi siguro magandang idea yan ngayon. Alam ko kung anong nararamdaman mo. Pero tayo na. You see? Walang dapat itago and besides, she's still my Abla, so... Parang masyado pang maaga. Eh ano naman? Let's go and tell her. Either she'll take it or leave it. O sige, kung yan ang gusto mo. Okay. Uncle mo. Oh, hello? Abla, nasa bahay ka ba? Wala. I got bored at home kaya I went to the cafe near the house kasama si Lila. Sunod ka? Baka dumaan ako. Ah, okay. See you. Don't spend too much, okay? Okay, Baba. Thank you. Alis na ako. See you, sweetheart. Excuse me lang. See you later, Baba dear. See you later, Baba dear. Maumay ka sa kayabangan ng baba mo. Mga baliw. Get me some coffee, Iso. Yildiz! Utang na loob. Anong ginagawa mo? Nakaupo lang. I hope sinusulit mo na ang remaining days mo dito sa bahay na to. At sino naman ang nagsabi sa'yo niyan? Do you think Baba will let you stay here matapos lahat ng ginawa mo? You're being delusional, Yildiz. Kung natanggap niyang manugang yung ex ni Ender, okay lang siguro to. Stop it. You don't know anything at hindi naman totoong naging sila. Sabi mo eh. Sandali lang. Hindi ako tumagal na kasal kay Kemal. Kaya wala lang sa akin kung may magtrabaho dito na galing sa nakaraan ko. I just think hindi ganyan ang tingin ni Baba tungkol dyan. Wala naman kaming pakialam kung anong iniisip mo. Huwag ka na kasing manggulo. Umupo ka na lang dito at aalis na ako. Sana, bye-bye dear, like Ender. Yup, Jologs. Isel. Aisel? Kainis. I mean, he does help me study, lalo na pag super hirap ng lesson. And he supports me, so that's more than enough.
Why is this girl here? Merhaba, Uncle. We're on the way, so we stopped by. That's great. Nagka-coffee lang kami ni Mama. Please sit. Mom, aren't you gonna say something? Welcome. Halika, Zainab. May gusto ka bang inumin? Ako wala. Ikaw ba, Zainab? Wala, salamat. Napag-usapan na natin to kahapon. That's why I brought Zainab with me. I see that. Look, I know you're angry at me, but let's just move on from the past. Gusto ko lang magkasundo na tayo. Let's just please start over. Did Zainab ask you to come here? Hindi. Ako ang may gusto. Okay? I'm telling you, ayaw na namin ng gulo sa buhay. Let's make peace. Gulo sa buhay niyo? Oo. Ganun ba? Pwes, nakapag-desisyon ka na naman pala. It seems like you don't need my blessing anymore. I'm not here to ask for your blessing, Abla. We're together now. And we're very happy. Nandito kami para sabihin na mas magiging masaya kami kung hindi ka tutol sa amin. Mrs. Zarin, mag-iiba tingin mo sa akin kung kikilalanin mo lang ako. Talaga? Paano naman si Jem? What do you mean, Mom? Mukhang baliwala lang ang pagpunta namin dito. Zainab, halika na. Uncle, please, wag muna kayong umalis. Di lang. Okay. Maraming salamat, Abla. Salamat. Anong klaseng kapatid ka ba? Are you crazy? As long as I'm alive, I'll never like that girl. They should know that. Great. Nasa kanya na yun kung kaya niya akong tiisin. Hindi. Di ka niya tinitiis. Saan naman ang galing yung idea na yan? So anong ugali yung pinakita niya? Abla ko siya. She knows me very well. And she knows very well what will make me angry. Obviously, ginawa niya lang lahat ng to para magalit ako. Alihan, pinapalaki mo lang to. Zainab, di kita maintindihan na parang kulang na lang sabihin mo tama siya. Hindi, wala naman ako sinasabing ganun. Pero lumagay ka lang sa posisyon niya. Ang dami niya narinig na chismis na hindi maganda tungkol sa akin. Normal lang naman siguro sa kanya na magduda. Hindi yun normal. Kasama kitang pumunta doon, humarap sa kanya. Magkahawak pa tayo ng kamay. Whatever she heard shouldn't matter anymore. Okay, Alihan. Kausapin mo siya kapag malamig na yung ulo mo. May naisip ako. What if may puntahan tayo? Saan? May bibilhin kaming property para sa company. Medyo malayo nga lang. Okay lang. Mahilig ako sa road trip. Good. You're so beautiful. Come in. Sir, nandito na po si Mr. Kemal. Let him in. Meron ba, Mr. Halit? Meron ba? Pupunta sana ako ng mas maaga, pero pinalipas ko muna yung oras. Pero di naman humupa ang galit ko nung oras na yun. Okay lang. Hindi personal lang ipinunta ko dito. Nandito ako para sa negosyo. Bilisan mo. Wala akong masyadong oras. Mr. Halit, gusto ko lang ng renovations sa hotel natin. Gawin nating mas modern at trendy. Kemal, hindi ka permanente dito. Mababayaran ka din sa investment na nilabas mo. At aalis ka din dito, pati na rin sa partnership natin. Alam ko naman yan. Pero reality check muna. Tignan mo maigi ang mga bagay. Wala ka masyadong pera sa ngayon. Mukhang pinag-aralan mo nga mabuti. You're just temporary. Ayusin din naman namin agad ang problemang yan. Well, sa ngayon, magkatrabaho pa rin muna tayo. Sabi din sa contract na pwede ako mag-opisina dito. Alam mo naman siguro yun. Alam ko mga pinirmahan ko. Mabuti naman. Nandito ako mula bukas kaya madalas tayong magkikita. Mr. Halit, ayoko mag-isip ka ng masama sa akin. Hindi ako nandito para sirain ang negosyo mo. Tutulong ako para lumago ang kumpanyang pinuhunanan ko. Tingnan natin. Aalis na din ako.
Siya nga pala, balita ko, binisita mo si Erim sa school niya. Oh, Mr. Halit, ibang usapan yun. Nire-respeto ko si Erim at ayoko mag-isip siya ng masama sa akin. That's very surprising for someone of your character. Gusto kong maniwala na wala kang masamang balak. Balang araw makikita mo din yun. See you. So you're actually working at the company, huh? Kumusta ka, Zara? Zara. Teka, kailan mo pa ako naging kaibigan, huh? Hindi, pero hindi ibig sabihin nun hindi na pwede. Kung gusto mo umpisahan natin over lunch, What lunch? pwede din tayo magtsaa o kape. Oh, really? Zara, hindi ka pa ba nai-invite kahit kailan? At ano sa tingin mo ang rason para sumama ako sa'yo, Especially after what you did to my baba? Wala akong niloko, Zara. Baka gusto mo nga marinig ang details habang nagla-lunch tayo. Pero hindi papayag si baba? Wala akong problema doon basta okay sa'yo. Tara na. Come in. Is it a bad time? Okay lang, come in. I brought you fresh almonds, your favorite. How come you look so stressed out? Kemal, papasok na siya dito sa office bukas. Darling, dapat baguhin mo na ang pananaw mo sa mga bagay. Obviously, he's very smart and rich. Kalimutan mo na kung paano siya dumating at sulitin mo siya habang nandito pa siya sa office. You do have a point. Di ba? Wala naman siyang issue sa'yo, kay Yildiz lang talaga siya nagka-problema at sinabi niya ang totoo at tapos na yun. That's it. I was expecting you last night. Nag-dinner kami ni Irie. As long as you and your business are up and about. Oh, nakahanap na pala ako ng lilipatan ko. It's very nice and I won't have to bring anything from my previous home. Ang bilis mo, ah. You know me, darling. Kapag may desisyon ako, ginagawa ko rin right away. I'm a woman of motivation. Mag-enjoy ka dun. Sana ma-enjoy natin. May naisip ako. What if you leave work early, come over to my place, and I'll prepare Japanese food? What do you think, huh? At least makapagpaalam tayo ng maayos sa lumang bahay. Sige. That's great. Super. I should go and prepare everything at home then. Don't be late, okay? Okay, but why did you have to involve us? Diba, si Yildiz lang naman ang kailangan mong turuan ng lesson, right? Hindi. Gusto ko din talaga sumali doon sa hotel business ng holding. Oo, mali yung paraan na pinili ko pero mangyayari din talaga eh. So, ang gusto mo talaga is to break the marriage of Baba and Yildiz? Hindi. Para makita ni Mr. Halit ang tunay na kulay ni Yildiz. Why didn't you just tell that to Baba from the start at hindi ka na nag-apply bilang driver namin sa house? It all sounds so ridiculous. Hindi maniniwala si Mr. Halit kung sinabi ko agad. Kailangan ko si Yildiz para ilihim ang katotohanan kay Mr. Halit habang nandun ako. At nangyari yun. Tingnan mo tong si Yildiz. What else is she hiding? Ang alam ko wala na. Baba will get rid of her as soon as possible. Depende na sa kanila yan.
What if, like, gusto niyang makipagbalikan sa'yo? You seem like the type of guy na habulin talaga ng mga girls. Hindi ko binabalikan ng nang iiwan sa akin. Gusto ko naman ng bago sa buhay ko. Sarah, tingin ko dapat itigil mo na ang pag-inom. Di bagay sa katulad mong eleganteng babae ang malasing. Hindi naman ako madalas uminom lately. Pa-order kami ng Americano, please. Ano na naman, Ender? Hello, Yildiz! Anong gusto mo? Narinig ko nakalimutan mo daw kung anong kulay ang mga mata ko. Yildiz! Hindi kita makalimutan at kung saan-saan ka sumusulpot. Gusto kitang makausap. At tungkol saan naman? Hindi pwede dito sa telepono. I'll let you know where. Sa tingin mo sumusunod ako sa'yo? Oo, syempre gagawin mo yun. Huling pag-uusap na natin to. At pagkatapos, ayoko nang makita ka pang muli. Why? Are you scared of me? Wala akong kinatatakutan. Sabihin mo lang kung saan. Alright. Sa may cafe sa Seaside, isasend ko ang address. Tingnan mo, dito banda pwedeng maging mini spa. Oo nga, okay yun. Right? Oo, pero bakit ba tinitingnan natin tong bagong lugar na to? May bala ka bang ilipat ang opisina dito? Don't you like it? Hindi, gusto ko. Gusto ko, pero posible ba? Oo, bakit hindi? Companies nowadays prioritize their employees' comfort. Yung iba nga may recreation area pa for them to enjoy. Oo, meron nga. Kaso naiisip ko pag yung isang empleyado nakalimutan na ang trabaho kakalaro, malalagot at haharap talaga siya kay Alihan Tajdemir. Dapat alam nila may tamang oras para maglaro at magtrabaho. Hindi ko alam. Ewan ko kung uubra. Why? Excited pa naman ako dito. Gagawa tayo ng organic farming tapos ikaw ang project manager. Paano? Ang dami ko ng trabaho. Baka matambakan naman ako ng reports niyan. Bakit tinatamad ka na ba? Hindi Nagpapakatotoo lang ako. Ako lang naman ang nagpapakatotoo sa relasyon na to eh. Baka nagkapalit na tayo. Ikot pa tayo. Sige. And here comes the witch. Luma na yung hirit mo. Feeling bata ka pa dyan. Pinagay ko lang sa kabaduyan mo, Yildiz. Ano ba talagang gusto mo? Bilisan mo na. I want to say goodbye to you, Yildiz. Aalis ka? I'll always be here. Ikaw ang aalis. Kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin mo, hindi mo kami mapaghiwalay. Alam kong may kinalaman ka sa issue kay Kemal. Papatunayan ko yun. It's too late, my dear Yildiz. My girlfriend na si Halit. Oo, nakakagulat talaga pag una mong marinig. Pero, later on, masasanay ka din. Hindi naman yun mahirap makasanayan. So nakikita ko naman sa mga posts mo sa social media, parang may pinapatamaan kang tao siguro. Nagdududo ka na nga. Hindi man kami okay ngayon, hindi ibig sabihin maniniwala ako sa mga sinasabi mo. Gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi mo kami mapaghiwalay. Wala naman akong gagawin. Iiwan ka na ni Halit. Wake up, Yildiz. It's over. Bibigyan kita ng payo. Wait. Just save your 2 remaining brain cells for something else and not on me. Huwag mo kong baliwalain. Nagawa ko dati sa'yo. Di mo nakakayanin pag maulit pa. Hindi talaga ganyan yung kitchen, i-remodel pa yan.
Ay, wow, ang laki naman nito. Alihan, ano to mga to? It's ours. Ito ang magiging bahay natin. Binili ko na. Ano? Paano? Ayaw mo ba? Hindi, gusto ko. Maganda talaga, pero parang ang laki naman masyado para sa atin. Naisip ko na din yan. Don't worry. Sino tong mga to? Sino sila? Siya si Alpha. Siya naman si Zeta. Ang ganda mo. At... Halika. Ikaw ang magpapangalan sa kanya. Halika dito sa akin. Anong ipapangalan ko sa'yo, Ano dapat pangalan mo? Kaju siguro. Why not? Ano pang ginawa ko para makuha ko mga to? Anong ginawa mo? You are more than enough. Oh, ang ganda mo. Oh, by the way, silang dalawa sa cottage titira. Si Kaju titira kasama natin. Oh, ang ganda mo, Kaju. Anong ginagawa niya? This is how you do it, Yildiz dear. Hindi to totoo. Hindi ako masyadong nag-ingay because I know you're very tired. Kamusta? Nakapagpahinga ka ba? Kailangan ng painkiller. Sige. Are you expecting anyone? Wala. Sino yun? Hindi ko alam. Si Yildiz lang pala. Niloloko mo ba ako sa kanya, Halit? Niloloko mo ba ako sa kanya? Kumalma ka lang.
Halit, bukas sa bukas i-divorce kita. Ipagsasabik ko sa lahat ang ginawa mo sa akin. Lagi mong iniisip ang reputasyon mo. Pas bukas sikat na sikat ka na! Calm down! Huwag kang sumigaw! Bakit pinakasalan mo pa ako kung sa dating asawa mo lang pala ako lolokohin? Yildiz! Yildiz? Yildiz? Yildiz! Yildiz? Oo. Kunin mo ng telepono sa baba. Baka bumaba ang BP niya. Kunin mo ang telepono ko sa baba! Okay. Yildiz? Faster! Yildiz? Yildiz? Kumusta na ang pakiramdam mo? Umalis ka dito. Mamamatay ako dahil sa'yo, Halit. Nandidiri ako sa sarili ko, parang wala akong halaga. Yusuf, pasensya na naabala kita sa ganitong oras. Pero you're the only one that I can trust. No problem, Mr. Halit. Siyempre naman, andito ako. By the way, I have the results here. What's wrong? There's nothing to worry about. Congratulations, Mr. Halit. You're gonna be a dad. Ano? Mrs. Yildiz is pregnant. Kaya pala, palagi akong pagod tsaka inaantok nitong mga nagdaang araw. Yes, it's at the early stage kaya wala pang symptoms na nararamdaman. Pagbalik mo after a month, maririnig mo na ang tibok ng puso. Tibok ng puso? I'll prescribe mga vitamins na dapat mong inumin. Anong mga dapat naming ingatan? First of all, bawal magbuhat na mabigat. Bawal ang any kind of sport sa kanya. Bawal din muna siyang mag-long walks or jogging. Ang pinaka-importante sa lahat, iwasan niya dapat ang ma-stress. Bawal sumama ang loob niya, Mr. Halit, okay? Good luck na lang sa akin. I will recommend a gynecologist from this hospital and their staff shall call you para mag-schedule ng appointment, okay? Okay, pwede na ba kaming umalis na o dapat ba namin hintayin? Makakaalis na kayo pag naubos na ni Mrs. Yildiz ang IV niya at kung okay na din ang pakiramdam niya. Salamat, Yusuf. Punta ka pa talaga dito. Congratulations again, Mr. Halit. Mrs. Yildiz, maiwan ko na kayong dalawa. Salamat. Maraming salamat. Ayusin ko lang yung discharge papers habang hinihintay natin maubos mo ang IV. Okay? Sagutin mo, Halit. Sagot. Baka isipin nila patay na patay ka dyan sa bruhang Yildiz na yan.
Hindi ba giginawin yung iba sa labas? Nasa cottage sila, don't worry. Pupunta sila sa farm bukas. Ay, Biglang naging isang malaking pamilya tayo. kailangan na tayong humabol. Paano ang abla mo? Wala yun. She doesn't have a say here. Alehan, wag mo naman sana agad baliwalain yun. Alam ko matapang ang abla mo. Pero tumayo siyang baba at mama mo. Ginagawa niya lang yun kasi pinoprotektahan ka niya. I know. We went to her together. It's all up to her. Alam ko. Pero ayoko humarang sa gitna niyo. At mas lalong ayoko muna pag-usapan ng bagay na yan, lalo na dito. Okay? Minsan gusto ko tayong dalawa lang. I know. Ako din. Natatakot lang ako baka may mangyari. Baka makasarili lang ako. Pero gusto ko lumayo sa kanilang lahat. Please don't worry about it too much, okay? Hindi ko hayaang may manggulo sa atin. Besides, we didn't buy this house for nothing, di ba? Masaya ako na pareho tayong mag-isip. I agree that we always think alike. Pero magkaiba lang tayo ng way to express it, kaya tayo nagkakaproblema. And also mataas din ang pride mo. Ha? At bakit sa akin na naman napunta ang usapan, ha? So wala kang sagot sa lahat? Meron. Ba't hindi? May kalayaan naman tayo para magsalita, ah. Oo, meron nga. Pero ikaw kasi medyo may kakulitan ka. Ako makulit? Ako pa talaga makulit? Oo. Sa tingin mo ba, hindi ka madaldal? Alehan, bakit parang ginagalit mo yata ako ngayon, ha? Kasi gusto kong ginagalit ka. Palagay ko mahilig kang makipagtalo. Dahil okay na ang lahat, kailangan mong gumawa ng away, kailangan mo sirain ng lahat. I love your every mood. So much. Sa tingin ko, pinakamahal mo ang malditang Zeynep. That's true. Sobrang mahal ko siya. Halika. Dalhin mo din si Kaju. Halika, baby. Halika. Welcome, sir. Mrs. Eldias, okay lang kayo? Okay lang ako, Aisel. Oh, what happened, Baba? She fainted. She fainted? Where? Saan nga ba daw, Halit? Are you okay, Yildiz? Oo, okay na ako. I wonder why you fainted. Enough, Sarah. Aakyat na ako. Okay, sasama na ako. Ihanda ko na ang kama niyo, sir. I'm super sure she's faking it. Did you see her eyes? She looks happy. You really think so? Pakita mo nga ulit. Nagilamos lang ako. Umiga ka na dyan. Aisel, itigil mo yan. Ikuha mo ko ng maleta. Maleta? Oo, kuha ka ng maleta. Ano naman ba to? Obvious ba? Aalis na ako. Saan ka pupunta? Naisip mo na dapat to nung umpisa pa lang. Lahat ng sinabi ko dun sa bahay na yun, gagawin ko. Iiwan na kita at di mo na ako ulit makikita pa. Hindi ka pwedeng umalis. Pasensya na po, iwan ko na lang ito dito. Hindi ka aalis. At bakit naman Halit, ha? Kasi hindi ako pumapayag. Hindi ako nagpapaalam sa'yo. Ayokong may kasamang isang mandaraya. Di ba naghahanap ka ng rason para i-divorce ako? Ito na yun. May karapatan akong magalit sa'yo.
Kasi maling-mali naman talaga yung ginawa mo. It is not acceptable. Oo, Halit, inaamin kong nagkamali ako. Pero paano din naman yung mga mali mo? Hindi ako pwedeng magbuntis kung ganito tayo. Iniisip mo bang magpalaglag? Siyempre, iniisip ko. Ayokong magkaanak kasamang isang lalaking hindi naman ako mahal. Hindi ka pwedeng magpalaglag. Tanggalin mo na yan sa isipan mo. Paano mo ako pipigilan? Hindi kita pipigilan. Pero gagawin mo mga sinasabi ko. At lahat ng gusto mo masusunod. At tuloy lang ang relasyon niyo ni Ender, ganun ba? Listen, Yildiz. Ang importante ngayon ay ang magiging anak natin. At habang dinadala mo ang batang yan, you will tell everyone that you are happy. Iligpit mo ng mga gamit mo at magpahinga ka na. Sinasabi ko sa'yo, hindi pa to tapos. Pinipilit mo kung gawin to, Halit. Kasalanan mo to. Merhaba? Merhaba. Ikaw ba si Mr. Safet? Oo, ako nga. Merhaba, ako si Yildiz. Meron akong dalang mga alahas. Gusto ko sanang ipagaya. Ipapakita ko sa'yo. Ayan. Madali lang yan. Pero wala na akong oras. Kaya ba ng mabilisan? Kaya ng 2 araw. Okay, mabuti. Naisip ko din sanang ibenta. Bumibili ka ba? May tanong din pala ako. Kapag pinagaya ko tong mga alahas ko, magiging malaki ba yung mga pinagkaiba sa pinagayahan dun sa kinopya? Baka kasi malata ng asawa ko. Mga eksperto lang ang makakapagsabi. Mabuti. Merhaba? Merhaba, ano yun? Nandyan ba si Mr. Yusuf? Kinancel namin ang lahat ng appointments ni Mr. Yusuf. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Anong pangalan niyo ulit? Yildiz Argun, pero wala akong appointment. Pumunta ako para makita ka. Ano po yun? May pabor lang sana akong hihingin. Oo, sige. Alam ko naman na lahat ng pabor ay may katumbas na halaga. Anong ibig niyo pong sabihin? Hihingi sana ako ng maliit na pabor, pero magbabayad ako ng malaking halaga para dito. Ganito, pupunta ako dito nang nahimatay at tatanungin mo kung bakit dito ako dinala. Sasabihin ng asawa ko kay Mr. Yusuf lang siya tiwala. Pag nandito na ako, magpapagawa syempre ng madaming test. Ganito gagawin mo. Uunahin mo si Mr. Yusuf bago niya makita yung mga resulta. Wala po akong naiintindihan. Lilinawin ko. Pagpalitin mo yung resulta ng isang buntis na babae sa resulta ko. Ano? Hindi pwede. Nababaliw ka na ba? Mabigat na kaso yan. Ganito, ang hinihingi ko lang naman pagpalitin kahit 5 minutes lang. Hanggang malaman ng asawa ko at magsaya siya. Tapos nun, pwede mo na ibalik sa kinuhanan mo. Kailangan ko talaga gawin to. Kung ayaw mo, pwede naman akong lumapit sa iba para magpatulong. Pag-isipan mo habang binibilang mo yan. Walang makakapagpaalis sa akin dito sa bahay na to.
Ilagay mo yan sa tapat ng fireplace. Oo, dyan na sa sulok na yan. Iwan mo dyan sa sulok, oo. Abla? Ano nangyayari at di naman maipinta ang pagmumukha mo dyan, ha? Di man lang natin ma-celebrate ang paglipat natin. May nangyari kasi, Jenner. Sandali. Yan ka na naman, Abla. Di na naman kita maintindihan pag ganyan ka magsalita eh. Saan? Ano nangyari? Kagabi kasi, itinakbo ni Halit si Yildiz sa emergency room. Hanggang ngayon, wala pang update. Abla, umamin ka. Hindi mo naman sinubukang patayin si Yildiz, di ba? Jenner, wala na ba akong ibang paraan kundi patayin siya? Hinimatay siya nung nakita kaming magkasama ni Halit. Baliw. Ah, yun na nga. Nagulat siguro siya. Hindi niya alam kung ano nga ba si Halit, no? Iwan niyo na lang dyan. Ako na bahala. I've been calling since last night. No answer. Baka dapat mong tawagan si Zera. Hindi ko naman diretsong matatanong si Zera. Tignan natin. Baka pwede ko din naman sigurong subukan. So what, right? Naku, wala yan, Abla. Baka nagpapaawa lang si Yildiz kay Halit para magkaayos sila. Anong sinasabi mo, Jenner? Ang gusto ko lang sabihin na naawa lang siya. Bakit maaawa kung niloloko siya? He saw what she is. He won't pity her. Alam ko, wala nang iba. There's something else. Malay mo. Baka na-quarantine na si Yildiz dahil sa rabies. Sana nga. Sana nga. Sana nga. Gonaydin. Ang bigat ng pakiramdam ko. Kung gusto mo, dito ka na mag-breakfast. Hindi, babangon na din ako sandali. Oo nga pala. Kailan ang doctor's appointment mo? Anong appointment? Yung sinabi ni Yusuf. We need to consult a gynecologist. Pero hindi naman agad yun. Hanapan ko na lang ng oras. Sige, sabihin mo kung kailan para masama kita. Ha? Sasamahan mo ako sa doktor? Akala mo wala akong pakialam? Galit nga ako sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko alagaan ang anak natin. Yan naman ang rason kung bakit pinili kong dumito sa bahay na to. Ano man ang mangyari sa atin, hindi lalaki ang anak kong walang babam. Oo nga pala. Kailangan ko sabihin sa mga bata. Sasabihin mo na agad? Bakit di pa dapat? Pwede namang maghintay ng ilang buwan pa. Hindi. Baka isipin ni Irim na inilihim ko to sa kanya. Bababa na ako. Sumunod ka na lang doon. O sige. Sabihin mo sa mga anak mo para magalit sila.